Hey mga kapinsel, Juno Artist here. May panibagong technique tayo na ituturo sa inyo tungkol sa pag-shading. Ito ang rendering technique at mayroong tatlong klaseng pag-shading ang technique na ito. At ito ang tinatawag na hatching, number 2 cross hatching, number 3 is scribbling. Yan yung technique na gagawin natin ngayon at pag-aaralan natin ito isa-isa. So hinanda ko na ang gagamitin natin. Meron tayo ditong paper at hindi ito mawawala sa atin. Guguhit tayo dito ng tatlong box para doon sa tatlong nabanggit natin kanina. At dito natin malalaman kung paano ba gawin yung tatlong technique na yon. Meron tayong box dito na hatching, kung saan dito sa box na ito natin ilalagay kung ano ba itong hatching na ito. At ang pangalawang box ay ang cross hatching. Dito rin natin ilalagay sa box na to kung ano ba itong cross hatching na ito. At ang pangatlong box ay ang scribbling. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga itong tatlong shading technique na ito, panoorin nyo po itong mabuti at huwag po kayong kukurap. Unahin natin itong hatching. Ang paggamit ng technique na ito ay pa-slide na parang lines, pero huwag masyadong magkakalayo yung mga lines niya na pa-slide. Kailangan ay dikit na dikit ito. At ginagamit nga ito sa mga light lang na skin tone, doble yung light natin. Pero depende din po ito sa'yo. Ito ang hatching. So ang susunod naman natin ay ang cross hatching. Paano nga ba gawin ang shading na cross hatching? Ganito po siya gawin. Parang ganito lang din sa nauna na pa-slide yung kanyang pag-shading. At dito naman ay kailangan natin mag-shade ng pa-slide na magkabilaan. Ibig sabihin, pa-cross yung pa-slide niya. Una natin gagawin ay ganito, tapos yung pangalawang slide naman ay yung pa-cross. Kung minsan ay nakikita natin ito, karaniwang na nakikita natin talaga ito sa mga comics, sa mga text, yan nakikita natin yan, at sa manga animation. Ito ang cross-hatching shading. At ang last natin ay ang scribbling. Paano ba ito gawin? Ito ay kadalasan na ginagawa talaga din natin ito, na hindi natin ito napapansin na ginagawa na pala natin itong scribbling na ito. Itong scribbling na ito ay ginagamit nga pala ito sa mga dark spots na skin o sa mga skin tone. So ganito nga pala gamitin ng scribbling shading. So para ka lang bumibilog-bilog dito ng ganito. Yan, para lang ito sa mga dark spot. Kagaya nga nito, pwede mo rin naman gamitin na light, pero karaniwan talaga na ginagamit ito sa mga dark spot. Depende pa rin sa'yo kung light o dark. Lahat ng yan ay nakadepende pa rin sa'yo. So ayan, ganyan lang ang paggawa ng scribbling shading. So sana ay may natutunan kayo dito sa video na ito. Gawin mo na ang technique na ito para sa iyong improvement. Kung may mga nais ka pang malaman ay pwede kang mag-comment dito sa ating video at i-tutorials natin ito. Sa akin naman ginagamit ko itong scribbling na ito sa mga old man, ganyan, sa mga ma-details, doon ko lang siya ginagamit. Pero depende rin naman sa inyo kung saan nyo ito gamitin. Kahit saan naman pwede siyang gamitin pang shading. Lalo na sa mga dark shadow ay patok na patok talaga itong gamitin. So ito ang 3 kinds of rendering technique na patok gamitin. Please like and share at i-follow nyo na rin po itong page na ito. Maraming salamat at marami pa po tayo mga tutorials na mapapanood dito.